worship, di ba? Purihin ng Panginoon. Kulang na lang yung bagyo. At sa dalawa nating bisita, relax lang po kayo dyan. Amen. Ayan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. At kahit kanino, dahil ang Diyos ay mabuti, siya ay mabuti sa lahat. Hindi natin maangkin ng sarilinan yung kanyang pabutihan. Sa lahat yun. At isinaboy niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Purihin siya. At bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama sa langit, salamat po Ama sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po Ama sa pagtitipon na ito. Sa iyong pangalan, sa presensya ng Panginoong Jesus, ng Banal na Espiritu, at ng aming Ama sa langit. Salamat po sa biyaya na kami ay makapakinig ngayon, mabuting balita. Dalangin po namin na itigdal mo po ito sa aming puso't isipan, na magamit po namin ito sa oras ng aming pangangailangan. At ito ang mapuri sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Binago ba yung sound system? Hindi. Katulad ng last week. Dati lang. Hindi ko napasalamatan si John nung last week. Kung mapapansin po ninyo, ang ganda ng sounds natin. Walang wow! Wala lang. Si John po ang nag-ayos nung. Si John ay siya po yung magaling na nag-ayos ng sound system sa VCF sa Manila. Eh, nandito siya kasi kinakailangan mag-asikaso sa negosyo dito. Nakalimutan ko, siya nga pala yung nasa taas ng last week. At hindi yata binago yung sound, di ba? Ang ganda. Hindi napansin. Purihin ng Panginoon. Kahit hindi ka magaling kumanta, gagaling ka. Di ba? Kasi nakaka-inspire din. Sa mga speakers din, pag magaling microphone, kahit gusto mong tapusin ng 30 minutes, natatapos ng 31 minutes. Di ba? May tawad ng isa, di ba? Ang sabi nung, pag nag-prayer convergence kami, si Pastor Oscar Gusto, siya po kasi yung leading namin. Sabi niya, extra time for the Lord is an extra blessing from the Lord. Di ba? Kapag binigyan mo ng extra time ang Panginoon, may extra blessing yan na binibigay sa atin. Amen ba? Amen. Kala ko wala akong audience. Magagalit si Lord yan. So, ang topic po natin is nasa Jeremiah chapter 32. Ito po yung napili ng Panginoon sa atin dahil tayo ay aakit ng bagyo at tayo ay may mga dinaranas na mga kagalakan, kasiyahan, mga hinagpis, problema, at mga paghihigpit sa buhay. So, kinakailangan natin ito. So, simulan po natin, Jeremiah chapter 22. Buong chapter 22. Ang background po nito is si Jeremiah po is nakakulong. Nakakulong po siya. Pero, siya po ay tinagubilinan ng Panginoon na magsalita. So, sa tagubilin na yon ay si Jeremiah ay nanalangin at siya din ay nakinig sa sinabi ng Panginoon during that time. So, simulan po natin sa verse 1. Sabi po dito, ang mensahe po ng ito ay iaakma natin sa buhay natin ngayon. Kinausap ni Yahweh si Jeremiah ng ika-10 taon ng paghahari sa Juda ni Sedekias at ika-18 taon naman ni Nabucodonosor. Nang panahon iyon, na kinukubkub ng bukbo ng hari sa Babylonia ang Jerusalem, si Propeta Jeremiah na may mahigpit na binabantayan sa piitan sa palasyo. So siya po ay nakabilanggo. Ipinabilanggo siya ni Haring Sedekias dahil sa kanyang ipinahayag. Sabi niya, ito po yung ipinahayag. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh.
ipasasakop ko ang lungsod na ito sa hari ng Babylonia. Si Haring Sedekias ay hindi makaliligtas sa mga Kaldeo at ihaharap sa hari ng Babylonia. Makakausap niya ito at makikitang mukhaan. Dadalhin siyang bihag sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa muli ko siyang magugulita. Anumang pakikipaglaban ang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay sa mga Kaldeo. So nagalit si Haring Sedekias sapagkat ang pahayag ng Diyos kay Jeremiah, si Haring Sedekias daw ay magagapi. Nagalit siya. Kaya ang ginawa niya kay Jeremiah, pinakulong si Jeremiah. Pinakulong si Jeremiah. Itong verse na huling nabasa natin, ang sabi po dito, anumang pakikipaglaban ang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay sa mga Kaldeo. Ibig sabihin, magagapi sila, si Haring Sedekias ay ipukulong, masasabog ang kanyang buong kaharian ng kaaway. Dito, matatagpuan, maunawaan po natin na kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun ang mangyayari. Kahit na anong gawin natin, kahit sa mga problema natin, sometimes we do it ourselves. Di ba? Pero may binubulong sa atin ng Panginoon na gawin mo ito. Pero madalas, ang ginagawa natin ay yung sarili natin. Di ba? Ang sabi dito, anumang pakikipaglaban ang gawin ninyo, anuman ang nasa isip natin na gawin, pinakamabuting gagawin. Kung yun naman ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi po yun magtatagumpay. Ang tanging ang magtatagumpay ang kalooban ng Panginoon sa atin. Unawa natin. Sometimes we do it ourselves. Madalas ay kung ano yung pinapangarap na parang nasa isip mo, isang abot kamay na lang, makukuha ko na. Pero kung hindi yung kalooban ng Diyos, kahit makuha mo yun, hindi mangyayari kung ano man ang sa kalooban mo. Mangyayari pa rin ang mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Natandaan ninyo si Jonas, yung kwento ni Jonas, di ba? Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive, ipangaral mo doon ang aking salita, sapagkat sila ay napakasama na. Gusto ko silang iligtas. Ay ayaw ni Jonas, di ba? Kahit siya ay papunta doon ng Ninive, dito siya pumunta, pataliwas. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya ay gumawa ng paraan para si Jonas ay makarating ng Ninive. Kahit anumang gawin natin, hindi tayo magtatagumpay. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang ating tagumpay. Amen ba? Siya yung tagumpay natin. Diba? Ituloy po natin sa verse 6. Sinabi pa ni Jeremiah, ito ang pahayag sa aking ni Yahweh. So ito naman yung pahayag sa kanya. No? Una, yung pahayag sa kanya patungkol sa Haring Sedekias. Ngayon, ito naman yung pahayag sa kanya. Ito ang pahayag sa aking ni Yahweh. Si Hanamel, na anak ng iyong amaing si Salom, ay lalapit sa iyo upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot, sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may karapatang bumili yun. So, si Jeremiah ay meron siyang pinsan, si Hanamel, no? Na ipagbibili ni Hanamel yung kanyang bukirin kay Jeremiah. May purpose yung pagbibili, di ba? Bilhin mo na ang bukirin ko sa Anatot, sa lupain ng Benjamin. Ikaw ang may karapatang bumili nyon bilang pinakamalapit na kamag-anak. Yun ang sabi. So, naalala ko ang sinabi ni Yahweh, kaya't binili ko ang bukirin ng pinsan kong si Hanamel sa halagang 17 pirasong pinak. Nilagdaan niya ang kasulatan ng pagkabili at tinatakan. Tumawag siya ng mga saksi at tinimbang sa harapan nila ang saraping kabayaran. Pagkatapos, kinuha ko ang kasulatan ng pagkabili na tinatakan at isang siping nakabukas. So open yung isa nakasil. At aking ibinigay kay Baruch na anak ni Nerias at apo ni Maasias. Ito'y nasaksihan ni Hanamel ng mga saksing dumagda sa kasulatan ng pagkabili at
at ng mga Hudyong nasa kwartel ng mga bantay. Sa harapan nilang lahat, tinagubilinan ni Jeremiah si Baruch ng ganito. So ito yung tagubilin. Ito ang utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang ito, ang tinatakan at ang nakabukas, at ilagay mo sa isang tapayan para hindi masira agad. So, kinakailangan masil yun para hindi masira agad. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Darating ang panahon na muling magbibilihan ng mga bahay, bukirin at ubasan sa lupaing ito. In other words, kahit masakop ng mga kaaway ang Kaldeo, ng mga Kaldeo ang si Hari Sedekias, ang buong area nito, no? Babawiin ninyo ng Panginoon. Ito yung sabi niya. Sabi niya, darating ang panahon na muling magbibilihan ng mga bahay, bukirin at ubasan sa lupain ito. Tandaan po natin, ang salita ng Panginoon ay mapanghahawakan. At yan ay matutupad sa oras na hindi natin inaasahan. Kahit yan ay sakupin, kapag sinabi ng Panginoon na ibabalik sa inyo, ibabalik yan sa kanila. Amen? Ganyan po ang salita ng Panginoon. So, tunghayan po natin ang panalangin ni Jeremiah. Nang maibigay na kay Baruch ang kasulatan ng pagkabili, si Jeremiah ay nanalangin. Ito yung panalangin ni Jeremiah. Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. No difficult para sa Diyos. Walang mahirap para sa Panginoon. Ito yung sabi niya. Walang bagay na mahirap sa iyo. Sometimes sa panahon natin ngayon, di ba? May mga bagay na kinakaharap tayo, mga problema. Ito man ay sa trabaho, sa pera, sa pamilya, sa relasyon. Di ba? Sabi dito, lilikha mo ang kalangitan at ang sanglibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. During that time, si Jeremiah nakakulong. Anong paraan ang gagawin niya para may pahayag niya itong lahat ng bagay nito na sinabi niya? Wala akong imposible sa kanya. Sa atin, ganun din. Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, walang imposible. Yung panahon noon, hanggang ngayon, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kung siya ay nagbigay ng milagro sa Egypto, sa ating mga ninuno ng araw, ng panahon, na sila ay 400 years na nakulong na andon aligid sa Egypto, at 400 years din sa ilang na ginabayan siya ng Panginoon. Walang imposible na tayo man din ay gagabayan niya sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa lahat ng pangarap mo sa buhay. Ang sabi dito, walang bagay na mahirap para sa iyo. Kung tayo ay maniniwala, lahat po yan ay matutupad. So ituloy po natin sa verse 18. Ikaw ay nagpapamalas ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinarurusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ulitin po natin. Ikaw ay nagpapamalas ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinarurusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Mga kapatid, kung kayo ay hindi pa magulang, darating ang araw na kayo ay magiging magulang. Ngayon pa lang, inihahanda na kayo ng Panginoon sa isang bagay na marangal. Sa isang bagay na kung susundin mo siya, ikararangal nila ang Diyos
ikararangal ka rin nila dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Bakit nagkakaroon ng pagkaparusa sa mga anak dahil sa mga magulang? Dahil yung mga ginawa nating mga magulang, yung mga bagay na hindi po kalugod sa Diyos, meron pong kaakibat na katapat po yun. Hindi po parusa ng Panginoon kung tutuusin. Yun ay ginawa natin. Nang ginawa natin yun, ang maapektuhan ay yung mga anak natin. Naunawaan natin. Akala natin, basta tayo sumamba ng linggo, nagbigay ng linggo, nakihalubilo tuwing linggo, nakiawit ng tuwing linggo, sapat na yun. Kung may nagawa po tayo, ay kinakailangan pagsisihan natin sa Panginoon. Ipanalangin natin, Lord, sa lahat po ng nagawa kong kasalanan, huwag mo na pong itapon sa mga anak po namin. Huwag mo na po silang parusahan. Ito po yung pagkakataon ng biyaya. Kaya ngayon inawit natin sukdulong biyaya ay narito. Ito po yung kapanahon ng banal na Espiritu kung saan ang Panginoong Jesus ay nag-alay ng buhay para sa atin. Diba? Upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay at hindi mapahamak. Tayong mga magulang, kung alam natin may pagkukulang tayo sa Panginoon, sa mga anak natin, gawin po natin yung tamang hakbang. Ngayon pa lang, makinig na tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na sa darating na panahon, ang mga anak natin ay maghihirap. Hindi po yun kalooban ng Diyos. Kalooban yun ng tao. Kalooban yun ng kaaway. Ngayon pa lang, makinig na tayo sa Kanya. Habang tayo ay nakakapakinig pa, hindi pa tayo nabibiging, habang tayo nakakakita pa, sundin na natin ang Panginoon. Habang tayo malakas pa, sundin na natin ang Panginoon. Tuloy po natin. O dakilang Diyos ang pangalay Yahweh, dakila ang iyong mga panukala at kahanga-hanga ang mga gawa mo. Nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginagamit ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Sa verse 20, gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto at hanggang ngayon patuloy kang gumagawa ng mga kababalaghan sa Israel at sa ibang mga bansa. Ano pat kilala na ngayon ang pangalan mo sa lahat ng dako. Inilabas mo sa Ehipto ang iyong Israel, ang bayang Israel, kasabay ng mga tanda at kababalaghan. Ikaw ang nag-akay sa kanila sa pamamagitan ng iyong lakas at taglay na kapangyarihan. Ibinigay mo sa kanila ang lupain ito na dinadaluyan ng gatas at pulot, gaya ng ipinangako mo sa kanilang mga pinuno. Pinasok nila ito at sinakop, ngunit hindi nila tinalima ang iyong utos, di nabuhay man ayon sa iyong kautusan. Sabi po dito sa verse 20, gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto at hanggang ngayon patuloy kang gumagawa ng mga kababalaghan sa Israel. Hanggang ngayon, siya po ay gumagawa ng kababalaghan sa buhay natin. Tuloy po natin. Hindi nila ginanap ang alinman sa mga utos, kaya nga pinahagdan mo sila ng lahat ng kapahamakang gaya nito. Sasalakay na ang mga Kaldeo, marami ang masasawi sa labanan, sa gutom at sa salot. Ang lungsod ay mahuhulog sa kamay ng kaaway, matutupad na ang lahat ng iyong sinabi. Ngunit ikaw ang nagutos sa akin, Yahweh, na bilhin ko sa harapan ng mga saksi ang bukirin, bagaman ang lungsod na ito ay nakatakdang sa kupin ng mga Kaldeo. Sinabi ni Jeremiah sa kanyang panalangin, Lord, matutupad na ang iyong sinabi na ang lupain ito na pinaghaharian ni Haring Sedekias ay sasakupin na ng Kaldeo. Sinabi niya lahat. At sa bandang huli, sinabi niya,
siguro nag-iisip siya, Lord, pasasakop mo pala itong lupain namin. Bakit pinabibili mo pa sa akin yung lupain? Amen ba? Di ba tayo nagtataka doon? Pagkatapos bibili ni Jeremiah yung lupa. Sasakupin lang pala ng Kaldeo. Bali, wala. Naunawa natin. Nagtatanong siya. Hindi lang niya dinirekta si Lord, Lord, bakit mo pa pinabili? Idinahan niya sa panalangin. Ang sabi niya sa panalangin, ngunit ikaw ang nagluto sa akin, Yahweh. Sabi niya. Parang nasa isip niya, hindi niya masabi. Di ba? Nabilin ko sa harapan ng mga saksi ang bukirin. Bagaman ang lungsod na ito ay nakatakdang sa tupi ng mga Kaldeo, Lord, bakit bibilin ko pa? Mababaliwala lang pala. Pero may sagot po ang Panginoon kung bakit. Tuloy po natin. At sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. So, inulit. Diba? Kaya nga, tandaan mo ang sinasabi ko. Ibibigay ko sa mga Kaldeo at kay Haring Nabucodonosor. Siguro habang pinakikinggan ni Jeremiah, nasasaktan siya ulit. Bibigay. Bakit binili ko pa? Sayang yung pera. Parang ganon, ha? Ito'y papasukin ng bukbong Kaldeo at susunugin. Kasamang matutupok ang mga bahay ng mga taong kinapuputan ko, sapagkat ang mga bubungan nila ay ginamit sa sunugan ng kamanyang na pansug kay Baal, at dito rin ibinubuhos ang mga alak na handog sa ibang Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, yung mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan, yung mga gamit, kung may natira man doon, huwag mong gagamitin. Kahit natutukso ka, pwede mo yung benta yun. Pinagbentahan ng mapapahamak ka. Wag na wag. Sa 30, sabi ko dito, sa mulang-mula pa, walang ginawa ang Israel at ang Juda, kundi kasamaan sa harapan ko, sabi niya. Ano pa? Nauudyukan akong magalit, sabi ni Yahweh. Mula nang itayo ang lungsod na ito, lagi na lamang nila akong ginagalit, kaya't lilipulit ko na ito. Pag sinabing lilipulit, parang mawawala, di ba? Pero may pangako siya. Ibabalik. Di ba? Ibabalik. Suklam na ako sa likong gawain ng mga taga-Israel at Juda, ng kanilang mga hari, pinuno, saserdote, propeta, at lahat ng naninirahan sa Jerusalem at sa Juda. So, buong Israel at Juda, nasuklam ang Panginoon sa mga ministro, sa mga pastor, sa mga propeta, lahat nasakop ng kasamaan. Sabi pa niya dito, ako'y tinalikuran nila, bagamat ulit-ulit ko silang tinuruan, hindi sila nakinig, ni tumanggap man ng payo. Ito po yung tanda na kapag nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, sundin po natin. Kahit ka nahihirapan, kahit masakit sa loob mong sumunod, ang importante, magawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Magawa natin yung kalooban ng Diyos. Tuloy po natin. Inilagay pa nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa aking templo at sa gayoy dilumihan ito. Gumawa pa sila ng mga dambana para kay Baal sa lambak ng Hino, at doon iniaalay kay Molok ang kanilang mga anak. Yung sinabi ng Panginoon dito, sabi niya, hindi ko ito iniutos, ni hindi man naisip na ipagawa sa kanila. Sabi niya. Sa gayoy, inudyukan nilang magkasala ang Juda. Ito po yung mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. So, ito po yung pangako ng Diyos. Kaya nga, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, ipahayag mo sa lungsod na ito'y mahuhulog sa kamay ng hari ng Babylonia. Ayun na naman, ilang beses nang narinig ni Jeremiah, no? Nasasakupin ang kanilang kaharian, ang kanilang bayan. Siguro nasasaktan siya. Kasi binili pa niya kay Hanamel yung lupa, di ba?
Sayang yung pera, sige, inisip niya yun. Ito'y mahuhulog sa kamay ng hari ng Babylonia matapos mamatay ang marami sa labanan, gutom at salot. Muli ko silang titipunin mula sa lahat ng lupaing pinagtapon ko sa kanila nang ako'y magalit. Titipunin din ulit ng Panginoon. Nagsisi ba sila? Hindi. Pero ang sabi ng Panginoon, lilipunin kayo, pero iipunin ko kayo ulit. Ito yung sagot niya kay Jeremiah. Kung bakit ibinenta pa. Kung tayo si Jeremiah, nung ibinenta ko, halimbawa si Jeremiah, binili ko yung lupa kay Hanamel, pero sasakupin din pala ng Kaldeo, Haring Kaldeo. Sayang. Baliwala. Yung bang lupang yon kay Jeremiah pa rin? Oo, kay Jeremiah pa rin. Ang sabi ng Panginoon, titipunin ko sila muli. So, nang itipon muli ng Panginoon yung bansa ng Israel at ng Judah, kapag tinipon, anong ginagawa nila pag tinitipon? Di ba nagkakanya-kanya na sila ng lupain? O, sa akin na ito, kasi bagong lupain na. O, punta na kayo doon, sabi ng Panginoon. Sa inyo na yung lupain na yun ulit. So, magkakanya-kanya na sulit. Pero yung kay Jeremiah, sa kanya pa rin yun. Bakit? Sapagkat merong ginawang kasulatan. Doon sa lupang yun na binili niya kay Hanamel, kapag may tumira doon, sasabihin lang ni Jeremiah, sa akin yan, ito yung kasulatan. Amen? Hindi nawala. Kung ano ang ipinangako sa atin ng Panginoon, hindi yun mawawala. Yun ay tutuparin. Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, na siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, gagawin niya. Nagsisi ka man, hindi, gagawin niya yun. Natandaan ninyo yung magnanakaw na dalawa, kakanan at kaliwa ng Panginoon. Ang sabi ng isa, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Sinabi ba niya na magsisi ka muna? Sinabi ba niya na mag-fasting ka muna? Hindi. Dahil yung magnanakaw na nagsalita na alalahanin mo po ako, Panginoon, tapat sa kanyang puso, ang sabi ng Panginoon, ngayon din, nandun ka agad yung katugunan, kasiguruhan na siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naniwala ka. Just believe. Amen? Naniwala tayo. Yung pagpunta natin ng Baguio, kasi mula pa lang kung hindi ka nagdadalawang isip, ihahatid ka doon ng Panginoon ng maluwalhati. Hindi ka guguluhin ng konsensya mo na wala pa akong pambayad, wala pa akong pambayad, wala pa akong pambayad. Kung ikaw ay naniniwala, makakatulog ka ng mahimbing. Paglalaanan ka ng Panginoon ng budget para ikaw ay masiyahan. Anong sabi sa Bible? Kung ang masamang ama ay marunong magbigay sa kanyang anak, ano pa ang Diyos nating Ama na may-ari ng lahat ng bagay? Ayaw niyo ba siyang palakpakan? Amen! Diba? Yung ng magulang natin na napakasama. Hindi tayo bibigyan ng bato kung tayo nagugutom. Diba? Pinakakain tayo kahit masama sila. Ano pa yung Ama natin sa langit na mahabagin, maawain, mapagmahal, na kailanman hindi ka kinakalimutan? Ipagkakalood niya sa atin. Last Wednesday, ang sabi ko sa Newman,
maniwala ka sa Panginoon. Maniwala kayo sa Panginoon. Huwag munang isipin ninyo yung mamamasyal kayo dito, magbibili ako dito, ganito ang gagawin. Hindi yun. Katagpuin ninyo ang Panginoon. Kayo ay inatasan para magbigay ng papuri sa Panginoon. Napakapalad ninyo. Sapagkat given na yung gagawin ninyo sa Panginoon. Amen ba? Kayo aawit. Kami, makikinig lang kami. Makikiawit lang kami. Kayo yung nasa frontera. Given na eh. Kanina lang, sabi ko, wow, sana nasa Baguio na kami. Lord, more. Hindi ako nag-ask na, Lord, pagalingin mo sila. Hindi yun eh. Ang sinabi ko kay Lord, Lord, more. Kasi kung sagad na yung performance niyo kanina, wala na. Hindi na kayo makakapag-more. Pero pag hiniling natin sa Panginoon ng more, kaya niyang i-adjust ang inyong kagalingan. Amen ba? Walang nag-amen sa building. Meron ba? Meron. Amen. Diba? Kaya i-adjust ng Panginoon. Kanina nga, pagkatapos yung sukdulang biyaya, pagsalita ni namin si sabi ko, sana more. Lalo pa kung mag-memorize siya ng verse sa Book of Psalms, dakila siya. Yung dakila siya na awit ninyo kanina, actually, nung mapakinggan ko yan sa tape o saan ko man napakinggan, hindi sa live, kundi yung sa sasakyan ko siguro o what. Maganda, pero hindi ko siya masyadong parang hindi ano. Pero pag kumakanta kayo, nandun yung kasiyahan, nandun yung paghaplos ng Panginoon. Dakila ka, ang ganda. Yung blending ng ano, nandun yung, hindi ko alam ang awitan ng mga anghel sa langit, pero masasabi kong kasama yung mga anghel sa langit. Diba? Ganun yun. Kapag inawitan mo ang Panginoon, pinarala mo siya sa puso mo. Huwag kang tumingin sa audience. Ang ganda nung sasayaw pa si Mami, si Ate Sherry, yumuyog-yug na eh, pag sasayaw na. Buti, hindi nalalaglag yung diba? Yug-yugin niyo yung bagyo. Yung banal na espiritu, pagalawin niyo. Na lahat kami magtalunan, mag-awitan sa Panginoon. Diba? Hindi kayo ang bida. Tulad dito si Jeremiah, hindi niya inaangkin na ako, sa akin nangusap ang Panginoon. Wala siyang sinabi dito. Sumunod siya sa Panginoon. No? Ganun din, hindi kayo ang bida. Hindi niyo dahil ang bida. Si Lord ang bida. Kapag ginawa niyo yan, anong gagawin ng submit sa inyo ng Panginoon? Siyempre, maraming mag-congratulate sa inyo. Si Lord yun. Si Lord ang mag-uudyog doon sa mga katulad namin, di ba? Galing naman. Di ba? Si Lord. Kaya, minsan, pag nagsalita ka tungkol sa Panginoon, akala nila nagyayabang ka. Pero alam nyo, ang sarap ipagyabang ng Diyos. Ang sarap kapag nakita mo yung hangin, umiinip, Lord, ikaw pala yan. Kaya ako humihinga. Ang sarap niyang ipagyabang. Kung maabot lang ng kaisipan natin ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin, araw-araw, minuto, segundo, gagawin mong purihin siya. Nang gumising tayo kanina, umaga, nandun, thank you Lord. Wala kang ibang pasasalamatan. Wala talaga. Siya lang. Diba? Sa lahat ng meron ka kayo, bakit ka nakaupo dyan ng mamayapa?
Kung ikaw ay nagtitiwala sa kinauupuan mo ngayon, masigit kang magtiwala sa Diyos. Umupo ka sa mangkong yan na hindi ka matutumba, di ba? Lalo kang magtiwala sa Kanya ng higit sa mangkong yan. Ganun po ang pananalig sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 37, muli ko silang titipunin mula sa lahat ng lupain pinagtatapunan ko sa kanila nang ako'y magaling. Sabi dito. Ibabalik ko sila sa lupain ito at matiwasay silang maninirahan dito. So doon pa lang, si Jeremiah, uy, babalik sa akin yung lupa na pinili ko. Di ba? At sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. The declaration of God na siya ang Diyos natin. Hindi yung Diyos kita, Diyos kita. Iba ang deklarasyon na yun. Pero pag nag-declare ang Diyos na kayo ang bayan ko, magalang ka, matuwa ka, sapagkat siya yung nagsalita na tayo yung kanyang mga anak. Diba? Hindi yung, ako anak ako ng Diyos. Hindi ka pa sure doon. Pero kapag Diyos ang nagsalita, sigurado yun na ikaw ay anak ng Diyos, bayan ng Diyos. Diba? Magkakaisa sila ng puso at diwa sa pagsunod sa akin at ito'y para sa kanilang kabutihan din at ng mga anak nila. See? Hindi niya sinabing para sa kabutihan ninyo, kundi specific. Kasi sinabi natin, nabasa natin kanina, pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Pero ngayon, pinatawad na ng Panginoon. Ang sabi dito, at ito'y para sa kanilang kabutihan din at ng mga anak nila. Diyos yung umayos ng buhay natin. Diyos yung umayos ng pamilya natin. Hindi natin kaya. Kahit matalino ka pa, kahit nag-aral ka pa ng parenting, Diyos ang susi sa lahat ng bagay. Pagtitiwala mo yan sa Kanya. Yung iyong talino, yung yaman, kabutihan mo, sa Diyos mo ipagkatiwala yun. Ang sabi po dito sa 40, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Sinong ginamit niya? Ang kanyang bugtong na anak, si Kristo. Sabi dito, makikipagtipan ako sa kanila ng walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturo ang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumaligod pa sa akin. Ibinigay po ng Diyos ang kautusan, ang bagay na mabuti para sa atin, para hindi na tayo tumalikod. Pero tumatalikod pa tayo. Hindi natin mapanghawakan yung sarili natin. Ikagagala ko ang gawan sila ng kabutihan, ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupain ito at gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Kulang na lang na manumpa ang Diyos para tayo ay pasagananin. Di ba? Sabi niya dito, gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Sabi ng Panginoon. Kulang na lang, di ba? Sabi pa sa 42, sabi pa ni Yahweh, pinadalhan ko ng kapahamakan ang bayan ito, darating ang panahon ay pagkakaloob ko ang kasaganaan aking ikinangako. Muling magbibilihan ng mga bukirin sa lupain ito na ngayon wala nang maninirahan kahit tao o hayop at nasa kamay ng mga Kaldeo. At sa pagbibilihan uli ng mga bukirin, lalagdaan at tatatakan ang mga kasulatan ng pagkabili sa harapan ng mga saksi. Ito'y magaganap sa Benjamin, sa paligid ng Jerusalem, sa mga lungsod ng Juda, sa Kaburulan, sa Selda, sa Sepela, at sa mga lungsod sa timog ng Juda, sapagkat ibabalik ko ang kanilang kayamanan. Alam niyo po,
kung noong panahon na wala yung iba doon, walang kayamanan, nang tipunin ulit sila ng Diyos, nang ibalik, meron na silang kayamanan. Wala natin. Bago sakupin ng mga Kaldeo, kung ikaw ay naandun na bubuhay noon, wala kang kayamanan nang masakop yon at nang bawiin ulit ng Panginoon yon. Di ba? Wala kang kayamanan. Nang bawiin ng Panginoon, ikaw na walang kayamanan, magkakaroon ka ng kayamanan. Ito yun. Maniwala tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Si Jeremiah, habang siya nakakulong that time, parang si Jonas din. Paano ko gagawin yun, Lord? Nakakulong ako. Naisip ng Panginoon, naisip ni Jeremiah, ano? Nilikha niya ang lahat ng bagay. Kung ano man ang ipag-uutos niyo sa akin, pwedeng mangyari kahit nakakulong ako. Naniwala siya sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos. At nangyari ang lahat ng bagay na sinabi ng Diyos. Sa atin din, ganun din. May mga pagkakataon bilang tao, totoo yun. Kahit ako nakaranas nito. Gusto ko magkaroon ng motor. Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng ganang bahay. Di ba? Kapag namamasyal tayo, nakadaan ka ng magandang bahay. Wow, ganda. Sana magkaroon ako yan. Di ba? Ganun tayo. Yung mga, minsan may nakikisakay, binariyo, ay, ganda naman bahay. Di ba? Hangang-hanga tayo. Pero sa Panginoon, gano'n ba tayo ka-appreciative? Paano natin na-appreciate ang Diyos sa buhay natin? Pag-isip pa lang natin sa umaga, we can appreciate Him with the air that we breathe. Diba? Lord, thank you, Lord, sa hangin. Ikaw pala, Lord, yung hangin na nagbibigay sa akin ng buhay para ako makahinga araw-araw. Diba? Paglabas natin dito, makikita mo yung dagat. Na-appreciate mo ba yung ganda niya? Yung sinabi natin dito noon, na madalas Sabado-Linggo naglalakad kami dyan ni tuwing umaga. Minsan madumi, minsan napakalinis, ang ganda. Sabi ni Binday, naglinis sila, yung barangay dito. Sabi ko, hindi. Si Lord ang naglinis niya sa pamamagitan ng alon. At pag naglakad ka doon sa panabi ng dagat, makikita mo may mga korte-korte pa yun. Ang ganda. Sinong kumorte nun? Ang Diyos sa pamamagitan ng tubig dagat. Kung nagagawa ng Diyos na kortehan, bigyan ng dekorasyon yung buhangin na napakaganda sa pamamagitan lamang ng tubig, let us appreciate God of what He has done and what He is doing for us. Diba? I-appreciate natin siya. Kapag nakita mo yung bundok, wow, ang ganda ng bundok. Si Lord yung lumikha. I-appreciate natin yung kanyang kapangyarihan. Sabi niya dito, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Gaano tayo ka-appreciative? Makita mo yung electric fan. Alternative, kapag naiinitan ka, di ba? Nasa loob ka ng bahay, walang pumapasok na hangin sa labas. Electric fan. Lord, thank you sa nag-invento nito. Nang sabihin ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Sino nga yung nag-invento ng ilaw? Thomas Edison. Alam niyo po ba kung ilang beses siyang nag-try?
1,000 beses siyang nag-try. Nung 1,000 na sa kanya nakuha. Eh si Lord, sabi niya, nag-try. Sinong masahangaan mo? Si Thomas Edison o si Lord? Let us be appreciative. Diba? Yung video, Pilipino pala yung invento, 1945. Ngayon lang nagagamit ng mga tao sa cellphone. Yung fluorescent light, Pilipino pa lang nag-invento niyan. Flores ang apelyido. Kaya fluorescent. Kaya nung sabi ko, bakit ilaw? Dapat pabango. Send eh. Diba? But, sino lahat? Yung talino natin, yung ganda natin, yung pagwapuhan natin, kay Lord lahat yun. Dapat manahin mo yun. Anong sabi ni Lord? Let us make man in our image and likeness. Kompleto. Hindi mo lang pwedeng gayahin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang love, ang pagiging masunod, ang pagiging mapagbigay. Hindi lang yun. Kundi pati wangis, pwede mong gayahin. Ang kagandahan ng kanyang ilong, kahit gaano pa yung kataas o kababa, ikaw ay pogi at maganda na rin. Why? You are made in the image and likeness of God. Amen? Pagdating po natin sa Baguio, marami dun mga kamukha natin na nilikhang kawangis ng Panginoon. Pagdating po natin doon, let us offer ourselves, yung kamay natin, yung mukha natin, magpumili ka. Hindi tayo pumunta sa Baguio para magsaya lang. Let us i-open natin yung sarili natin. Pag may nakasalubong na kahit di siya nakangiti, pag napatingin sa'yo, nakangiti ka. Kinakailangan ikaw ay maging smile. Amen? Kasi sa simula pa lang ng isilang ka, ang Diyos ay nakangiti na sa'yo. Hindi mo pa siya nakikita, hindi mo pa siya naririnig, naka-smile na siya sa'yo. Tingnan mo mga magulang niyo. Kung inilabas ka, nakangiti sila. Amen? Ano pa ang Diyos? Let us pray. Lord, salamat po, Ama, sa biyaya ng pagtitipon. Salamat po, Ama, sa iyong salita. Dalangin po namin na ito po ay magamit po namin sa oras ng kailangan po namin. At itong maging makapangyarihan sa aming buhay sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Lord, sa biyaya mo, kami po ay dalangin po namin at turuan mo po kami na higit pang magtiwala po sa iyo. Kami po ay mag-aral ng iyong salita at magtulungan kami, magpanalangin at magmahal. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So tayo po ay may dadako sa panggawain.